Long time no see, guys. Back again with another vlog. And if you've read dun sa title, this is my rib rhinoplasty revision vlog. Let's go. So today is March 4, the day before my surgery, which is on March 5, which is tomorrow, is with Icon Clinic pa din, care of Doc Yapi. And this one, for this time, we decided to go with rib rhinoplasty because yung last one ko, may Gore-Tex rhinoplasty. If napanood niyo yung vlog ko, it got rejected by my body. So we removed it last September 2024. We healed for 6 months. Then ngayon, gagawa na tayo. After 6 months, eto na. Rib rhinoplasty na tayo. Before we start, here's my peg kay Cha Yun-woo. Tama ba yung pagka-pronounce ko ng name niya? Cha Yun-woo. Yan yung peg ko. Pero Doc Yapi told me na titignan natin if gaano ka stretch aabutin yung skin ko. Kasi it's the call of the doctor kung hanggang saan i-stretch yung elasticity ng skin. Iba-iba kasi tayo. Depende rin sa skin type yan. Pero yun, I'm thankful for Doc Yapi and Icon Clinic. Since 2021, inalagaan na nila ako. And what I like about them is hindi nila pinapabayaan yung patient nila. I don't know, throughout the years, kahit matagal na ako sa kanila, they reply pa din, they take care of me pa din. And yun, if you have questions, message the Icon Clinic on Facebook and Icon Skin Clinic for derma concerns naman. And yeah, today we're gonna chill lang and hopefully yung vlog na to magtuloy-tuloy na. Siguro I'm gonna upload the vlog once a month or kung kaya twice a month. But yun, see you guys tomorrow sa surgery day. Currently, it's 9:30 a.m. and we are preparing na to go to Icon Clinic because our call time is 12 noon and hopefully start na tayo ng 1 or around 2 p.m. And gonna show you my outfit lang. Yun na, this is my 4th operation na. So, nare-recommend lagi na polo yung isuot para mabilis siya i-remove. And syempre, nandito na rin yung mga printed na files ko. Mga lab results, ECG, chest x-ray, and cardio clearance from the doctor. So, i-document na. Ilalagay nila sa document ko to later. What I like about Icon Clinic din and kay Doc Yapi is yung cardio clearance niya na partner na doctor, super strict siya. As in, nung nandun ako, ang dami niyang pinaredo na test sa ibang patients, which I think is a plus kasi ibig sabihin, kailangan clear talaga yung mga results ng patients before mag-start yung surgery. Yun, excited na ako and last look sa nose. Ito, ganyan yung itsura niya kasi may tip pa yun na naiwan, but yung swelling niya nawala na. And before we head out pala, ito pinakita ko na to kay Rhea. Nag-ayos na ako ng mga outfits ko for the next days kasi usually bumabalik yan mga tomorrow or second day after today and sa stitch removal. So, para din ako maghalungkat dito sa closet ko. Pinipare ko na rin siya. Pakita ko sa inyo. So, ito siya. So, mostly, polos din and sweatpants para comfy. This is my first outfit. Tapos, nag-prepare na rin ako ng extra dito. Polo din, sweatpants, socks para din na rin ako maghanap. And then, ito yung isa. Black na sweatpants, polo, then cap. Yun lang guys. See you guys sa Icon Clinic and can't wait for the result. Excited na rin ako. Yun lang. Peace. Excited ka na? Next na tayo. Shaya cool. Hi guys, so we're here with Doc Yapi for our revision rib rhinoplasty. Yes. Finally, natuloy na. Oo nga. 6 months after the removal of the implant. Okay, so what happened was, unfortunately, he had a slight infection, so we had to remove the implants. So, buo naman ay tip niya. So, ang gagawin natin ngayon is we're getting rib. So, hihiwa ho tayo dito. We get, okay, it's not actually rib, kasi di ba rib buto eh. Yeah. So, it's actually the costal cartilage. So, alam mo yung sa manok, di ba pag kumain ka ng chicken, di ba yung dulo? Sa dulo. Yung kulay puti na malambot sila na kinakain natin. Yun. So, para kukuha tayong chicken dito, yung puti, yung costal cartilage, that's what we're going to get, and that we're using that for the bridge, to build up the bridge and the tip of the nose. Alright? Okay. So, the whole procedure, this one takes about 1.5 hours, and the nose takes about another 2 to 3 hours. So, roughly about mga 4 to 5 hours. Tapos Doc, kukuha ba ako dito sa ears? Yes. Sa kabila naman. Yes. Kasi pa konti, pero this one, konti lang, kasi buo na to eh. So, medyo konting dagdag na konti na lang.
My patient had an history of infection already. I don't use any more implants. So, ayoko na ng silicone, ayoko na ng Gore-Tex. Actually, kahit yung irradiated rib eh. Yeah. Di ba may mga nauso ng irradiated rib? Ang problem kasi with irradiated rib, it's still not yours. Yeah. O kahit sabihin mong rib yan, hindi pa rin sa'yo yan eh. Yeah. So, when you put it inside, there's a chance na your body will think it's foreign. So, ang best talaga, it's own rib talaga. Rib mo talaga. Yeah. Ang problema lang sa rib is when you get older, kasi I get patients, no? Minsan pag pumalo ng mga late 40s, 50s, yung puti na sinasabi natin na costal cartilage, nagiging buto yan. Nagkakaroon ng calcifications. So, yun nangyayari. Hindi natin maka-harvest na. Sakit ba? Dito masakit. Sa ribs. Wow. Pero ang linis ng gawa. Oh, wow. Korean. What did you say? I understand. It's our first day. Medyo masakit pa ilalim ako. Pero it's our first day recovering. And pinabalik agad tayo ng Icon Clinic kasi we're gonna do hyperbaric treatment which makaka-help siya sa recovery natin. So, yun ang itsura niya. Then, sa nose, hindi na siya sobrang sakit. Yung sa ears ko, hindi na tayo kinumanan. Pero medyo numb pa siya kasi originally, dapat kukunan siya pero na-surprise sila na malaki pala yung bones ko or yung rib ko. So, natagalan sila sa pag-harvest ng rib kasi mabot ng 3 hours yung pag-harvest ng rib. Hi guys, so nandito tayo sa hyperbaric chamber, po, diba? hyperbaric oxygen therapy po. So, hyperbaric, bale, post-op rhino po si sir. Yan. So, hyperbaric oxygen therapy will help you po para mag-subside po yung swollen nyo, faster healing, and also para ma-prevent po natin yung infection. Yan. Full body siya, diba? Yes po. For overall wellness po siya ng katawan. Bukod po kasi sa mas mabilis yung healing nyo, si hyperbaric oxygen therapy po will boost your collagen production. Tapos po yung skin elasticity and also po may anti-aging effect po siya. Ayun. Then, yung procedure niya, how long siya? For first timer po, ang doctors po natin is 30 minutes po muna. Yes po. Then sa mga susunod na session po, yun yung 45 minutes. So, kaya po siya 30 muna ngayon kasi to assess po muna yung patient, comfortability doon sa pressure, kung kaya po ba niya, okay ba siya, yung mga ganun po. So guys, it's third day today, March 8. It's Saturday na. And comparing yung sakit nung dito sa rib area compared kahapon, siguro nag-lessen siya ng mga 25 to 30%, which is good naman kasi ngayon mas nakagalaw na ako. And update lang sa my nose and kung ano itsura. Maga siya ng konti, pero hindi siya super maga like nung first time and nang tinanggal. And sa my nose part, okay siya for me kasi hindi siya sobrang manhid ngayon. I mean, wala ako na-feel na parang stiffness or pain dito sa area na to. Ang concern ko na talaga is yung rib part. Pero yun, konting tiis na lang. And tomorrow,
today and tomorrow rest pa rin tayo. Gonna update you with few clips na lang siguro. Basically, we're cleaning it twice a day. Then, antibiotics, painkillers, tapos Monday, we're gonna go back to Icon Clinic for hyperbaric and follow-up checkup. Then, hopefully, mga around Thursday next week, i-remove na yung stitch and yung dito sa may part na to. Binlur ko na lang siya para hindi tayo ma-ban ito sa YouTube. Pero, if you guys have questions, message me na lang personally on Instagram para sa mga gusto magpa-rhinoplasty and rib rhinoplasty, I can assist you guys. Kasi ngayon, I'm searching for videos sa YouTube or TikTok. Wala masyadong magpa-rib rhinoplasty, kaya hindi rin ako maka-ask ng questions. John David, try this. Drum roll, please. Oh my God. Pwede na pala Dok tanggalin 5 days. Wow. Guess who's back? Ang laki-laki na katawan, mahina ka pala. Oh, Wow. ayos na. Bam! Ganda. Diba? Who's your Ganda. Oh, saan mo? Oh! Dale, boy, dale, diba? Oh, diba? O, diba? Oh, ha? Ito, lilit pa to eh. Magkapa to eh. Oh my God. Morning guys, it's day 7 and this is what it looks like. Day by day, may nagbabago sa kanya. And yung, ewan ko nasabi ko na to before, pero yung difference lang neto dun sa unang ginawa ko is this one, hindi siya namaga, hindi siya nag-bleed ng sobra. And I think sobrang naka-help din dito yung hyperbaric treatment, which is pinakita ko sa mga previous clips, pero ito, pakita ko na lang ulit. And sorry, hindi pa ako masyadong makasalita kasi yung dito ko sa may rib part, hindi pa ako extend ng hinga ng sobra kasi medyo masakit pa siya kasi 7 days pa lang. So tomorrow, we're going back to Icon Clinic para i-remove na yung stitch nito. And I think i-remove na rin yung tube, yung draining tube dito sa may rib area ko. Today is day 8 and here's the update. Almost wala na yung swelling sa face. Meron pa konti pero I'm going to Icon Clinic today. We're gonna do hyperbaric treatment. Again, this is my 3rd session and sobrang laki talaga nung help niya when it comes to recovery and healing. And after ng consultation tayo with Doc Yapi, I think tatanggalin na yung stitches dito and yung dito sa taas. Morning guys, it's Friday today and it's day 10. So, yesterday, akala ko re-remove na yung mga stitches and yung thread dito pero hindi pa ni-remove. Doc asked me to come next week ulit. Next week Thursday. That's our 14th day na yun. Tama ba? No, that's our 15th day na or 16th day. So, hopefully matanggal na yung mga threads by that time. Pero yung tinanggal sa akin, show na lang ang clips pero i-blur ko na lang yung mga part na medyo bloody. I made this video para maka-help din sa mga interested or sa mga nag-iisip na mag-rib rhinoplasty. After this update na daily, I'm gonna do a sit-down video for Q&A. Siguro gawa na lang ako ng separate vlog or video for that para you can drop your questions here sa vlog na to tas answer namin ni Doc Yapi and after. Update lang, tinanggal na yung drain tube dun sa rib ko pero may stitches pa din siya. Mobility wise, mas nakagalaw na ako ngayon. Wala na yung parang tumutusok na feeling. Sa nose naman, ayan, as you can see, it's healing pretty good. Hindi siya namaga, hindi siya nag-bleed. Thank God, hindi siya
okay yung healing ko ngayon. And I think ang naka-help talaga dito is first, rib na kasi siya. So I think hindi na na-detect ng body na foreign object siya. Second is yung hyperbaric oxygen treatment. Super ganda or super big help talaga nun. As in, yung face ko medyo may maga pa siya ng konti. Pero konting-konti na lang. I'm still doing antibiotics for 1 week because yun nga, may stitches pa ako and may sugat pa. Painkillers, wala na. So, antibiotic na lang ako and rest. As usual, bawal pa rin magbuhat na mabigat kasi first, baka ma-stress yung sa may nose part kasi fresh pa lang siya. Second is, baka magbuka yung tahi natin sa may rib. Pero yan, I'm just gonna work a little bit, take the day to rest, and yun, focus lang sa recover sa mga galing or sa mga kapa-surgery dyan. So, don't force yourself agad. Update ko kayo tomorrow or kung kailan ulit ako mag-update or kung may significant change na. Update ko kayo. It's day 14. Update lang. Here's what it looks like. Swelling is almost completely gone pero may na-feel pa akong swelling ng konti and syempre alam niyo naman na yung tip and yung pinaka-bridge or yung pinaka-structure ng nose is magle-lessen pa yung swelling niyan. Pero so far, it's looking good and eto, may thread ako dyan. So, tatanggalin yan tomorrow, day 15. We're gonna go to Icon Clinic. Then, just wanna update you guys. Pati yung stitches sa harap, tatanggalin siya sa day 15, which is tomorrow. What's up guys, just an update. Here's what my nose looks like 24 days post-op or 24 days after ng surgery. And yun, kahapon, we just came from the Icon Clinic and they removed the stitch na dito sa rib. It's healing well. Sa nose ko, wala na siyang stitches. Tinanggal siya nung week 2. And here's what it looks like. Pakita ko lang sa inyo na mabilis. Here's what it looks like sa left side, front, right angle, top, and yan yung itsura niya. And as you can notice, hindi pantay yung nostril ko, just this one, kasi originally, my nose talaga is small and yung dito ko sa left na side ng nostril, maliit talaga siya. Pero pag pinansin nyo naman, pantay naman dito sa front, which is yun naman yung mas important. And it looks good ngayon. Pero yung total healing or yung may kita mo talaga yung pinaka-final result niya is around 6 to 12 months, pero around 3 months yan, nagsastart na mag-tighten yung skin dito. Pero yun, as you can notice, hindi naman siya pula or maga, pero medyo swollen pa yun dito sa may tip. Ninipis pa yan, and yun dito. Kasi kung nakita nyo, medyo mataas pa siya. So, ano pa yan lulubog pa yan dito. So, mas magmumukhang natural pa siya. And then guys, yung mga basic question is kung kailan ka pa pwede mag-lift ng weights or kailan ka pa pwede mag-workout. It's after 6 to 8 weeks. Pero ako, I suggest 8 weeks. Sagarin yun na. Ako nga gagawin kong 3 months para sure na talaga. And about rib rhinoplasty, I'm gonna upload a separate vlog or video about that with Doc Yapi. I did an interview with him yesterday. So yun, medyo educational yun para sa mga may questions. Pero yun, sa mga may questions dyan, do comment it sa baba para masagot namin. Siguro I'm gonna upload a video 6 months to 1 year para makita nyo rin yung final results. Pero ako, I'm mostly uploading my content naman sa Instagram and TikTok. So do follow me on Instagram and TikTok at I am Jeff Ong. Lagay ko na lang dito. Same handle lang. And thank you so much the Icon Skin Clinic for mag-weekly visit na rin ako dun for my derma and laser, pati hyperbaric oxygen treatment. And shout out to, syempre, big thanks to Doc Yapi of the Icon Clinic. If you have questions, do comment it down below and try namin sagutin ni Doc Yapi yan. I'm gonna upload more vlogs soon, so till the next one. Peace.